your disobedience by your offerings. Amen. Okay. You can redeem your disobedience by your offering. Oh. Sabihin nun, ay, bigyan ko na lang ng love gift si Pastor para hindi ako, para hindi ako pagalitan. Pag nagagalit ang pastor, pwede magalit ang pastor. Pero para hindi siya magalit, dahil nakita niya ako'y nagkasala, magbigay na lang ako ng offering. Mga kapatid, you cannot redeem kapag ang Diyos. Kaya nga, alam nyo, mga kapatid, yung ginawa ni Samuel, at ginawa ng hari, na sana siya ay magpatuloy na mamuno ng bayan ng Israel. Alam mo ninyo, na wala. Okay? Eh, napakalaking bagay yun. Nawala sa kanya ang pagiging hari. Which, susunod sana ang kanyang mga anak. Alam nyo, pag naging hari ka, ano susunod na maging hari? Kahit 40 years ka na nakaupo, akala nyo, ang tagal-tagal tayo, 40 years. Gaya ni Marcos noon, ilang taon? 20 years. Sabi ng mga Pilipino, ang tagal. Pero dapat sana sumunod na agad. May sumunod, naputol. Ganyan po si Samuel, naputol. Ay, si Saul, naputol po ang kanyang pagiging hari. Wala sumunod sa kanyang sa pwesto. Doon ipinalit ng Diyos. Pinalitan ng Diyos ang maghahari ng Israel. Ipinalit itong si David. Yan po yung kwento. Kaya sino nagpatuloy na umupo sa mga trono? Lahi ni David. Lahi ni David ang nagpatuloy na mamuno sa trono. Okay? Ang Israel. Kalahin po niya yan. Dahil sa ating hindi pagsunod sa Diyos, okay, mawawala yung blessing sana. Blessing na nakalaan para sa atin. Hindi lang para sa iyo ngayon kasalukuyan. Kasama sana ang iyong lahi ang susunod sa iyo. Diba? Sayang. Kaya nga simula ngayon, ang buhay po natin, if you love the Lord, sumunod po tayo sa Kanya. Magiging matapat tayo para magsimula sa lahi natin ang i-bless ng Diyos. Susunod ang ating pong mga anak. Ang ating mga apo. Wala ka na pero naipasa ang pagsunod. Kaya nga mga kapatid, bigyan po ninyo, paano magagawa yun? Simulan po natin sa ating sarili. Sa ating pananampalataya sa Kanya. Maging matapat po tayo. Amen? Simulan tayo. Pag-aralan natin ang Biblia. Sumunod tayo sa Kanya sa pamagitan po ng pag-attend ng church. Okay. Hindi ka makakasunod sa Diyos kapag hindi ka maisali sa isang iglesia na kung saan doon ka bubugin, tuturuan. Huwag kayong mag-alala na malayo. Pag marami kayo sumusunod, magkakaroon talaga kayo ng church. Amen? Sino ba yun? Kala nyo, pastor sa inyo siya. Maglalagay ng Diyos ganito, ng leader sa mga tao na matatapat. Amen? Bibigyan kayo ng Diyos. Pero kailangan may magsimula. Kasi kapag hindi magsimula, sa isang mga tao, paano maglalagay ng Diyos ng pastor? Kaya mayroong dapat magsimula na manampalataya. Sabi ng Bible, I will give you pastors according to my heart. Sabi niya.
mga batid, ano ho? Sa pagiging matapat. Because somewhere in Rojas, may nagmamahal sa Diyos. Amen? Ano? Pero kung wala nagmamahal sa Diyos, ano ho? Gaya ng bayan ng Sodom and Gomorrah. Imbes na maglagay ng Diyos ng pastor doon, wala. Ano ginawa niya? Nagpadala ng apoy. Ano ho? Bakit? Lahat ng mga tao doon, wicked people. Wala nagmamahal sa kanya doon. Ano ho? Meron ng isa. Ano ho? Muntik pang mamatay. Ano ho? Muntik pang naisama. Okay. So, diba mga kapatid ha? Utos kasi ng Diyos na mahalin natin. Hindi ko lang kung bakit, ano ho, ginawa na lang sana tayo ng iisang puso natin, na talagang, parang aso ba? Ano yung aso? Kapag talagang ikaw ang nagisnan na niya na amo, ay naku, kahit sipain mo, ano ho, mabalik at problem siya. Tapos mo may, gumagano'n-gano'n na naman yun. Yun po. Ano ho? Pero hindi tayo ginawang gano'n. Ano ho? Inutos mahalin mo ako. Sabi niya. Oh, kahit hindi mo nakikita. Ano? Ang Diyos. Anong basihan lang natin? Ang kanyang salita. We have the Word of God. Oh, with us. Ito lang. Ano? Nandito kasi kumpleto. Ano? Ang instruction niya kung paano natin siya mahalin. Okay? At sapat na ito. At ito ang nais niya na mangyari dahil ito ay patungkol sa pananampalataya. Ano bang pananampalataya? Ano? Nasusunod ka kahit hindi mo siya nakikita. Ano? That is faith. Ano ho? Sabi ng Panginoon, blessed are those who have not seen and yet believe. Oh. Mapalad. Oh. Ang mga tao na hindi nakita, ngunit sumampalataya. Amen? Oh. Kaya huwag nyo na asahan na kailangan magpakita. Magpakita ko, Diyos, kung totoo ka para ikaw ay aking mahalin. Okay? Go. Okay. Oh. Binasa natin kanina, Mark chapter 12, verse 30. Love God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, and with all thy strength. Okay? Gusto kong makita po ninyo, nakasama po ang ating pong kalakasan, ang pagmamahal sa Diyos. With all thy strength. Pag sinabi na natin strength, lahat ng ating pong kakayahan, abilities, ang ating pong mga talento ay gagamitin po natin in our love for God. Okay? Paano ko maipakita ang aking pagmamahal sa Kanya? Ano ho? Kung hindi ko mo gagamitin ang ibinigay niya rin sa'yo. Kasi lahat tayo, binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan. Lahat po tayo. Ano ho? You cannot discover it, that spiritual gift, unless kayo po ay sumusunod sa Kanya. Okay? Hindi ko na-discover na kaya kong mag-preach kung hindi ako sumunod. Oh. Kung hindi ako sumunod, ano ho? Nakikipag-discussion lang ako doon sa inuman. Oh, doon lang ako nakikipagtalo. Tama? Pero dahil ako sumunod sa Kanya, ano ho? Tumalima ako sa Kanyang salita. Nasama ako sa church. At ngayon, ano ho? Nakita ko, meron palang binigay sa akin ng Diyos. Kakayahan. Kakayahan na mangaral. Kanyang salita. Okay? Ano mo madidiscover? Kung hindi ka, ano ho, hindi ka maisama sa Kanyang iglesia. Nag-preach ka na, di ba? Oh, paano ka mag-preach kung hindi ka talaga sumasama sa church? Oh. Hindi natin malalaman. Okay? Iba sa inyo,
Paano ka matututo? Ano ang mga gawain na para sa Diyos kung hindi ka maisali sa church? Okay? Kaya nga mauna, sumunod ka. Ano? May steps po yan pagsali sa church, alam nyo. Sino ba kasi ang mga sumasali sa church? Okay? Paano makasali sa church? Una, kailangan ikaw ay mananampalataya. Kailangan tinanggap mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas. Okay? Kung hindi nyo pa ginawa na tinanggap si Jesus sa buhay nyo, kailangan nyo tanggapin. Basta, una yan. Ibig sabihin, tinanggap po, ikaw ay ligtas. Okay? Sabi ng Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Okay? Maligtas. Sabi ng Bible, whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Okay? Pagkatapos nun, anong gagawin mo? Maligtas ka na. Okay? Ang sumunod, for them that gladly received His word were baptized. Ano? Doon sa mga tumanggap sa Kanya. Ano? Tinanggap ang Ebanghelyo. Okay? Kasi ang kaligtasan, mga kapatid, sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Okay? Yun ay tinanggap po si Jesus. Okay? Ano sumunod? Ano ho? Ay sila'y nabautismohan. Ano bang ibig sabihin ng bautismo? Okay? Ito ay pagpapakita na si Jesus ay tinanggap mo na sa buhay mo. Publicly. Nakikita na iba. Kasi yung kaligtasan, hindi nakikita. Hindi nakikita kung sino ligtas sa inyo. Ligtas ka. Kung makita. Hindi mo makikita kung sino ligtas. Ang nakakaalam lang yan, ikaw at ang Diyos. Amen? Ikaw. Kasi malalaman mo naman kung talagang sumampalataya ka sa Kanya. Ay, hindi ko alam, Pastor, kung sumampalataya ako. Binigyan tayo ng kakayahan. Kaya nga meron tayong kaisipan. Diba? Ikaw lang nakakaalam kung tinanggap ko siya o hindi. Pero ang bautismo, yan ang makikita ng tao. Amen? Yan ay pagpapakita na si Jesus ay sinampalatayanan mo, na siya ay mamatay, siya ay nailibing, at siya ay nabuhay muli. Sa pamagitan ng papakita ng pagsasalarawan ng kanyang ginawa. Kung siya ay namatay, nailibing, at nabuhay muli, ang bautismo ay ganito. Susunod ka sa kanya. Sa tubig bautismo. Ang ibig sabihin, ito ay mai-baptize o ma-immerse o mailuglog